Dalton Knecht nagpasikat sa Rising Star. Kasama si Jackson Davis, haharap sila laban kina LeBron James at Curry sa All-Star Game. May nakitang kahinaan si Jackson Davis sa mga nagkaedad na superstars. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Ang rookie ng Los Angeles Lakers na si Dalton Knecht ay lumahok sa Castrol Rising Stars game sa NBA All-Star Weekend noong Biyernes ng gabi sa Chase Center. Ngayong taon, ang mananalo sa tournament ay magkakaroon ng pagkakataong maglaro sa aktwal na NBA All-Star Game sa linggo sa ilalim ng bagong 4-team format. Ito ay nagbigay ng dagdag na motibasyon sa mga batang bituin sa Rising Stars game upang ipakita ang kanilang talento sa pambansang entablado. Si Knecht ay napili sa Team C na pinangungunahan ng Golden State Warriors legend na si Chris Mullin bilang coach. Ang kanilang koponan ay madaling nakuha ang panalo laban sa team ni Tim Hardaway 40-34 sa kanilang unang laban. Maganda ang naging laro ni Knecht na nagsimula ng laban sa isang 3-pointer at nagpakita rin ng isang matinding dunk. Natapos siya na may 7 puntos, 4 na rebounds at 4 na assists habang may shooting percentage na 3 mula sa 5. Umabante ang koponan ni Knecht sa championship round laban sa G League team kung saan ang laban ay unang umabot sa 25 puntos. Hindi tulad ng kanilang unang laro, nagsimula ng mabagal ang Team C at kinailangang humabol. Gayunpaman, pinangunahan ni Knecht ang pagbabalik nila sa laro sa pamamagitan ng 5 sunod na puntos at isang steal upang makuha ang winning shot sa kanilang 25-14 win versus G League team. Aabante na ngayon ang Team C sa Lunes ng araw kung saan makakaharap nila ang koponan ni Shaquille O'Neal sa unang round. Ang koponang ito ay pinangungunahan ng superstar ng Lakers na si LeBron James, pati na rin nina Stephen Curry at Kevin Durant. Dalton Knecht sa kanyang crazy na linggo at kagustuhang maglaro lang ng basketball. Dumaan si Dalton Knecht sa maraming bagay nitong nakaraang linggo matapos siyang matrade sa Charlotte Hornets at pagkatapos ay ibinalik sa LA nang ma-rescind ang deal para kay Mark Williams. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong muling maglaro at ibinahagi niya ang kanyang pagnanais na kalimutan ng lahat at bumalik sa paglalaro sa kanyang minamahal na sports, ang paglalaro ng basketball. Pakiramdam ko parang pelikula. Matapos ang larong iyon, bumalik ako kinabukasan para mag-ensayo at mag-shooting sa gym. Nasa ika-20 free throw pa lang ako. Palagi akong nagsushoot ng 25 bago ako magsimula at tinawag ako ni Rob para sabihin ang balita. Mahirap iyon. Dito ako na-draft at napakahalaga sa akin ng LA. Kaya nang marinig ko yon, pumunta ako sa Charlotte kinaumagahan kasama ang isa sa mga kasama ko, nagpakilala at nakilala ko ang lahat doon. Lumipad ako papuntang Detroit para sa tinawag nilang debut game ko. Tapos ngayon, bumalik ako sa LA at tinawagan ako ni Rob at sinabing bumalik na ako. Excited lang akong lumabas doon at maglaro kahit saan man ako mapunta. Gusto ko lang maglaro. Sinabi ko yon kay JJ at Rob. Naiintindihan kong negosyo ito kaya sa dulo ng araw sinabi ko sa kanila, tara, maglaro na lang tayo ng basketball. Ang NBA Rising Stars ay karaniwang isang medyo mababang profiling kaganapan sa All-Star Weekend. Wala itong kaparehong antas ng kasikatan tulad ng mismong All-Star Game at hindi rin nito taglay ang kasaysayan ng mga event tuwing linggo. Kaya naman ang Sabado ay kadalasang ang hindi gaanong pinapanood na araw ng weekend. Gayunpaman, ngayong taon, nagawang bigyan ng NBA ng mas matinding kahalagahan ang Rising Stars Challenge. Dahil ang mismong All-Star Game ay ginawang isang torneo, kinakailangan ng liga ng ika-4 na team upang makipagkumpetensya sa 3 pre-drafted teams na may 8 All-Stars bawat isa sa linggo. Dito pumasok ang Rising Stars. Ang torneo nitong Sabado ay nagsilbing isang play-in tournament para sa linggo. Ang mananalo ay magkakaroon ng karangalan na makasali sa mga pinakamagagaling na manlalaro ng NBA sa mismong All-Star Game. At ngayon, alam na natin na ang nanalo ay ang Team Chris Mullin o Team C ayon sa kanilang opisyal na pangalan. Madali nilang nakuha ang panalo sa kanilang unang laban kontra Team Hardaway, ngunit ang kanilang kalaban sa final ay isang medyo nakakagulat na team. Mga resulta ng NBA Rising Stars: Game 1, Team C 40, Team T 34. Game 2, Team G League 40, Team M 39th Championship, Team C 25, Team G League 14. Ang Team Jeremy Lin na binubuo ng mga manlalaro mula sa G League ay nakipaglaban sa isang dikdikang laban kontra Team Mitch Richmond na itinuturing na paborito sa torneo. Umabot ito sa huling posisyon ng laro sa score na 39-37
at bola sa kanilang kamay, tumawag ng timeout si Lin. Napagpasyahan ng G-Leaguers na subukang manalo sa pamamagitan ng isang 3-pointer upang hindi na maibalik ang bola sa kalaban. Si Bryce McGowens ang nag-shoot at naipasok niya ang game-winning triple. Dala ang momentum mula sa kanilang panalo, malakas ang simula ng G-Leaguers sa championship game. Mainit pa sila mula sa kanilang laban sa semifinal, habang ang Team Mullen ay medyo bumagal matapos maupo sa buong ikalawang laro. Dahil dito, mabilis silang nakalamang ng 12-8 at dahil ang target score ay 25 lang, hindi maaring magpabaya ang Team Mullen. Pagkatapos ng unang timeout sa laro, bumalik sa forma ang Team Mullen. Tinapos nila ang laban sa isang dominanteng 17-2 run kung saan nanguna ang tournament MVP na si Stephon Castle ng San Antonio Spurs upang makuha ang panalo. Bilang kampiyon ng Rising Stars, makikilahok na ngayon ang Team Mullen sa mga kaganapan sa Lunes. Ibig sabihin, sina Stephon Castle, Ryan Dunn, Zach Edey, Keontae George, Trayce Jackson Davis, Dalton Neck at Jalen Wells ay magkakaroon ng pagkakataong masukat ang kanilang kakayahan laban sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo. Samantala, bagamat hindi na iuwi ng G-Leaguers ang titulo, pinatunayan nilang kaya nilang makipagsabayan sa ilan sa pinakamahuhusay na batang stars ng NBA. Isang panalo sana ang mas maganda, ngunit nagamit ng lahat ng miyembro ng team ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanilang talento. Sa event na ito, pinangunahan ng franchise legend at Hall of Famer na si Chris Mullin bilang coach, ang sentro ng Warriors na si Trayce Jackson Davis at ang Team C. Ang makaharap ng young stars ni Kenny Smith ang global stars ni Charles Barkley sa unang semifinal game sa Lunes ng araw, kasunod ng OG ni Shaq laban sa rising stars ni Candace Parker, kung saan kasali na ngayon sina Jackson Davis at ang iba pa niyang 7 teammate. Handa umano si Jackson Davis sa matinding laban na kanilang haharapin. Steph, LeBron, KD, makatarungang hamon yan, sabi ni Jackson Davis. Makatarungang hamon sigurado. Sa isang matchup na maihahambing sa labanan ni na David at Goliath, kung saan si Mullin's team ang David, makikipagtunggali sina Jackson Davis at ang kanyang mga kakampi laban kina Steph Curry, LeBron James at Kevin Durant, pati na rin ang iba pang NBA superstars. Kasama rin sa OG sina Kyrie Irving na pumalit kay Anthony Davis na may injury, Jason Tatum, Damian Lillard, James Harden at Jaylen Brown. Isang linggo bago ang kanyang ika-25 kaarawan, inilahad ni Jackson Davis ang kanyang estratehiya upang maka-advantage laban kina Curry at iba pang veterano. Palagay ko, lahat sa aming panig ay susubukang tumakbo. Run and gun, ani ni Jackson Davis. Papatakbuhin namin sila. May advantage kami sa kanila sa kabataan. Ang bagong format ng NBA All-Star Game na may 4 na kupunan ay may kasamang premyong $1.8 million in prize pool. Ang bawat manlalaro sa nanalong team ay makakatanggap ng $125,000, habang ang nasa pangalawang pwesto ay makakatanggap ng $50,000. Ang mga nasa ikatlo at ika-4 na pwesto naman ay tatanggap ng $25,000 each. Bagamat malaking bagay ang premyong salapi, mas mahalaga para kay Jackson Davis ang bragging rights. Maganda ang premyo, pero ang matalo ang mga yon ay 10 beses pang mas sulit, ani ni Jackson Davis. Gusto ko lang magpakita doon, makipagkumpetensya at magsaya. Gustong-gusto ko ang team namin, maganda ang tsansa namin. Ngunit bago siya makakuha ng bragging rights laban sa mga pinakamalalaking bituin sa kasaysayan ng basketball, kailangan muna niyang ipakita ito laban sa kanyang mga batang kakampi sa Warriors. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tsansa ni na Jackson Davis kina Stephen Curry?